Amen. Hallelujah. So, multiplying disciples. Pero bago tayo po pumasok dyan, para may connect natin, ano po yung nakaraan nga natin pag-aaral? Sister Mariam? Parang dun lang yung kanina. Ha? Yan yung na yun. Pero yung nakaraan, wala kang take note nun. Wala kang ano. Sige, Darius, meron yan. Sige, balikan natin. Hindi nyo natandaan yung ano eh. Binasa natin kanina eh. Balikan natin ha. Ayan o. Sa chapter 5. Anong nakalagay? For disciple making begins. Diba? So, pero saan nga ba? Saan ba nag-i-start? Where the disciple making begin. Ang hirap pigain ano pagka ano. Kasi ano ba? Inside, hindi yan. Where the disciple making begin. Dating church. Diba? Okay, saan pa? O sa ating family. Family. Sige pa. Baka meron pang napiga. Kasi yung una, di ba, yung biblical example, yan yung kagaya sila Drew, si Andrew, di ba? Tsaka si Barnabas. Eh, ito, Si... where the disciple making begin. Nawala yung mga picture ni Sister Maris, ay Sister Mariam ah. Anong number? Sa 5. At dito na tayo ngayon sa 6 eh. Nandito na tayo sa process. Okay, sige. Assignment na lang yan. Hindi nyo naalala yun. Hindi nyo naalala yun ano. Ayan. Dapat kasi may take note kayo para ano. Tuloy tayo. So, multiplying disciples. Multiplying disciple maker. So, the spiritual qualities of the discipling disciple maker. Multiplying disciple maker. The spiritual qualities. So, qualities yung pag-usapan natin ngayon. Ano ba yung mga qualities sa isang disciple? Ano yung dapat na maging qualities? Parang sa sasakyan lang, no? Yung pagka mag-start ka, lalo na kung may sira yung... Ang hirap umusad pag sa starting. O pag yung, lalo na yung kariton, itutulak mo, di ba? Pag start, ang hirap itulak, lalo kung mabigat. So, the spiritual qualities of multiplying disciple maker. Ayan. Actually, meron po tayo diyang yung tatlong yung qualities niya, yung quality.
At yung unang-una po ay sige, bago natin yan, ano po. Sabi kasi dito, we have been challenged by Edward Campbell's. Yung example ni Edward Campbell's. In part 1, to multiply ourselves spiritually through others to help accomplish the Great Commission, reaching the world. So yun yung part 1, yung binasa natin kanina, di ba? Sa part 2 ay we have learned what a disciple and why we should build disciple. We have studied some biblical example of multiplication. Kagaya nga yung si Andrew, di ba? Kapatid ni Peter. And learned that initial follow-up of a new convert is the actual starting point for disciple making. So itong third part na nandito kung saan nandito tayo ngayon. In the third part of this book, so we will focus initially on the spiritual qualities disciples need before they can multiply themselves. So yun po, no? Need before they can multiply themselves. Then in chapter 8, through 10 will examine this basic principle of how to work with disciples so they will go on to multiply in future generation. So yun po, dito sa ating third part ay magpo-focus po tayo dun sa ano po yung initial initially on those spiritual qualities. So ano po ba yung mga qualities na nakikita po ninyo? So unang qualities, meron ng revelation. Ano yung, bali tatlo lang naman po yan eh. Ayan. So, sige po, tuloy na tayo. Una, be dominated by Christ's grace. Dominated. So, yun po, tandaan nyo kung ano yung unang qualities. Pakibasa mo nga, Brad, Mugi. Be dominated by Christ's grace. So therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Pati yung ano pa to? Sige po. Buti-buti to verse 1. We find that the potential multiplier must first have a life that is dominated by Christ's grace. This is the foundation of an effective ministry. So yun, matindi pala yan. Effective foundation po yan. Foundation of an effective ministry. Effective, kung gusto mong epektibo yung ministry mo, ito po pala yung magandang foundation na qualities ng mga disciple mo. Dominated by Christ's grace. So, paano po ba natin naunawaan yung dominated by Christ's grace? Ayan, paano po? Paano na natin makikita o maunawaan yung dominated by Christ's grace? Yan, yung kagaya sinasabi ni 2 Timothy chapter 2, sabi niya, thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ.
So paano po natin yan magigets, makukuha? Yung, kasi tayo yung ina-encourage na maging strong tayo eh. Diba? Tayo yun. Tayo yung mga disciple o yung followers of Christ. So, ibig sabihin po niyan, kasi yung sinasabi nga po dyan sa 2 Timothy, we find that the potential multiplier must first have a life that is dominated by Christ. Diba? Dominated by Christ. Grace. So, Paul command Timothy to be strong in the grace that is in Christ. So, this is the foundation for an effective ministry. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. So, kumbaga, talagang doon tayo talagang nakasandal, umaasa, at doon sa grace ng Panginoon. Ayan. Diba? So, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. So, doon talaga tayo huhugot ng lakas, doon tayo magdidepende doon sa grace na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, nakadepende talaga tayo. Kumbaga, na-dominate po tayo nun. Nagpapasakop tayo. Pero pas pa, pag mo yung dominated by Christ Jesus, dapat ano ka sa kaibigan. Magano ka sa Bible, diligent ka magano ng Bible. Tapos lahat ng mga pag-aaral sa Biblia, prayer meeting, Bible study, and even the being humble sa tao para makuha mo yung God's life. Amen. Totoo po yun. Kasi kapag hindi mo yun naunawaan, hindi mo yun siya gagawin. Wala pa nga. Kaya kagaya yung pagkaligtas, di ba? Yung by God's grace, tayo ay naligtas. Kaya dapat, yun ay lagi mong alalahanin na dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. Dapat na nasasakop ka nun o na hindi ka. Kasi sabi pagka hindi ka yung grace sa pamamagitan lang ng lakas mo, ng pagsisikap mo, kaya ka naligtas ay magmamalaki ka. Pero dahil yung pagkaligtas mo ay dahil sa grasya ng Panginoong Diyos at sa iyong pananampalataya. Okay. Maaangat yan. Yung power, diyan ka makuha ng power sa kay Christ. Dominated by power. Christ's Diba, grace. Pas prayer. Prayer is the best on it. So yun po, importante po yun. Tama yung sinabi ni Brother Darius. So, truth that changes another life must come from the fountain of God's grace. Kumbaga, doon ka talaga nag-rely. Kasi yun yung katotohanan sa pagbabago ng buhay ng isang tao ay doon nga po siya, kumbaga siya ay dominated by Christ's grace. So yun po, truth that changes another life must come from the fountain of God's grace. So kasi yung biyaya ng Diyos, kung di dahil sa biyaya ng Diyos, di ba, hindi tayo maliligtas o hindi tayo, kaya dapat talagang we are dominated by Christ's grace, which open heart and give us a life-changing message to share. Kaya sa pamagitan ng God's grace, yun, nagkakaroon din tayo ng pagkataon pag naranasan natin yung grace, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kapag dahil naranasan natin yun at kumbaga napaka-imposible, di ba? Pero dahil pag sinare mo yun,
matatouch yung life ng taong sinisiran mo. At kumaga dadalo yung grace ng Panginoong Diyos. Yun eh. Pero one of the is should have faith. Yun, faith. Should have faith Oo. in God and Jesus. So po. Kasi yun yung sinabi doon sa sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. By God's grace through faith. Should have faith. Kaya napakahalaga din po yung ginagampanan ng pananampalataya na in-impart sa atin ng Panginoong Diyos. Ayun. Kaya tayo rin ay sa pamagitan ng biyaya niya tayo naligtas. Where does not get this grace? One source is mentioned in Hebrew 4:16. Basahin na natin yung Hebrew 4:16. Ayan. Pakibasa mo, Brad Richard. Come to God's throne in intercession. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ayan, di ba? So, come to God's throne in intercession. Kaya tama yung sinasabi ni Brad Darius, di ba? Napakahalaga ng panalangin. At pag sinabi kasing mag-intercede ka, lalo na kung may mga kapatiran na talagang kahit nasa work ka, manaka mag-pray ka, bago ka, kahit nandun ka sa work, pwede yan eh, intercede, mag-intercede ka lang. So, siyempre, pwede kang pumasok sa CR o kung sa office mo itahimik, pwede ka rin mag-intercede. Come to God's throne in intercession. So let us therefore come boldly unto the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So yan po, kasi lalo na kung yung mga family natin ay nangailangan sa pagkataon yun, talagang kailangan lumapit tayo sa Panginoon. In time that we need. Minsan, mga madaling araw, alas 2, alas 3, gigising ka eh. Mababalipas ka, yung Holy Spirit, ginigising ka para mag-pray. Yun po yun. Uy, sa tulog. Kala mo naihi ka lang, pero ibig sabihin may gustong ipag-pray ang Lord. Kumbaga, yung time na yun, hindi ka naman nagigising sa ganung oras. Pagka o kaya, minsan parang hindi ka makatulog, pray mo na lang yan. Kasi, baka yung Holy Spirit ay may sinasabi sa'yo, hindi mo pinapansin, kaya nagugulumyanan yung kalooban mo, nag-grieve. Amen. Ayun. Kaya napakahalaga na kapag ka may revelation, may pinapaunawa ang banal na Espiritu na tayo mag-pray, pray agad. Kasi kung nagising kang ganong oras, tapos may in-input sa isip mo ng Holy Spirit, o kapahamakan o ano man yun, pag-pray mo agad. Alam mo kung kamag-anak mo o kapatid mo, i-ano sa iyo yun eh, i-input sa isip mo yun eh, ng Holy Spirit. So yan. So ibig sabihin, pag sinabing boldly, come boldly on the throne of grace. So talagang hindi ka pa lamya-lamya, hindi ka parang tinatamad. Talaga kailangan yung sigasig mo. Para nandun talaga makuha mo yung kahabagan ng Panginoong Diyos. Kasi in time of need, talagang hindi, ang tulong kasi ang grace ng Panginoon, hindi siya na-relate, hindi siya advance. In time of need, sabi diyan. Amen, sige po. Pakibasa mo, Sister Maria yung B. Come to know Christ experientially. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Ayan. 2 Peter 1:2. So napakahalaga din, kaya yun, pag kailangan lagi tayong nag-meditate, nagbabasa ng salita ng Panginoon,
O kahit sa mga preaching, di ba? Pag Friday o kaya kahit yung mga preaching sa YouTube. Kapag tayo po ay minsan hindi natin inasama, may lumabas na YouTube na preacher o yun pala, kaya lumabas yun merong gustong ipangusap ang Holy Spirit sa'yo. So, para, ibig sabihin, lalo na yung sa yung devotion, oo, napakalaga po nun. Para mas makilala natin at kapag kalubusan natin nakilala ang Panginoon, magagamit natin, ma-experience natin talaga. Kunyari, dati hindi mo alam na pag may pinag-pray ka, gagaling. Eh nung nag-pray ka, pinag-pray mo yung anak mo, gumaling. Tapos pinag-pray mo yung kapitbahay mo, gumaling. So, nararanasan mo, ibig sabihin yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos, nandun, dahil doon sa grace ng Panginoon at nangusap sa iyo ang Holy Spirit. Kaya dapat mahigit natin maunawaan ang Panginoong Hesus, matutunan natin yung mga pinapagawa niya sa atin. So, talagang nandun, experience natin yung pagiging buhay Kristiyano natin. Sabi nga dyan sa 1 Peter, di ba? 2 Peter, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Kaya napakahalaga na palagi tayong nagsasaliksik. Amen. Ayan po. Dapat lagi tayong nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. At kapag tayo ay inatasan na mag-exhort na tayo, huwag tayo mag-resist. Para maranasan mo yung grace ng Panginoon. Diba? So yan po yan. Mas yung number 1, yung Cambodia, ang sila message. Isa mo kasi Cambodia yan walang takot. Matapang. Oo. Matapang ang ipahayag Yan yung sa courage. Diyos. Kahit na maraming persecution. Dito yung pa rin tuturo sa tao, sa mga believers. Ayun pa yan. Parang sila si John the Baptist. Oo. Kasi takot na gano'n, ituro naman sila ng Diyos. Opo. So, tama po yun, na talagang, sabi ko kanina, hindi tayo lalamya-lamya, hindi tayo, kumbaga parang nahihiya pa. Talaga wala kang dapat kahiya, wala kang dapat katakutan. Kasi ang pinakang subtopic natin sa A, yung intercession eh. So, ibig sabihin about prayer, come boldly unto the throne of grace. So, lalapit ka sa Panginoong Diyos. Kung, Lord, sa oras nito, kailangan ko po yung gift ng healing. Pag hiniling mo, tayo mo talaga. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, ano man ang hilingin ninyo, sa mga panalangin, manalig kayo natanggap na ninyo ito. Sabi ng Mark 11:24, di ba? At ito ang inyong tatanggapin. Lord, bigyan mo ako ng yung healing miracle or gift of healing. Dahil itong kapitbahay namin may sakit. Kumbaga hindi ka mahihiya sa Panginoong Diyos o hindi ka talagang nandun yung mo. Sabihin natin yung tabang na talaga dahil gusto mong gapiin yung kaaway. Di ba? Yun ang kailangan natin eh. Mayroon tayong courage para ma-receive ng bata kung ipag-pray natin yung grace, yung miracle. Di ba? Pag pinag-pray natin. So yun po yun. Kaya magkasama talaga yung prayer at saka word, ito. Christ experientially. So, through the knowledge of God. Kasi doon sa pamagitan ng pagbabasa mo lagi ng salita ng Panginoon, doon ka matututo. Palalali po. Amen. So tuloy po tayo. Yun, number hard.
Ayan. So, yan, andyan yung mga binanggit niya. May revelation talaga kay Brother Riz, ano? May humbleness. So, dito pa rin tayo sa dominated by Christ's grace, ano? Pakibasa mo nga, Brother Riz. See. See, come to God with a humble heart. Likewise, ye younger, submit yourself to the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6. So, dito ba? Clothed with humility. Isang pwede kang ma-dominate by Christ's grace kasi siya mismo ang Panginoong Hesus. Kahit na siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kaya kung nandun yung humbleness mo, dominated ka na ni Christ kasi mismo ang Panginoong Hesus ay hindi siya nagmataas. Nandun yung humbleness niya. Be dominated by Christ's grace. Come to God with a humble heart. So yun. So ibig sabihin, pag sinabing come to God, prayer na naman yan. O kung magbabasa ka ng salita ng Panginoon, siyempre, pipray ka muna para i-guide ka ng Holy Spirit, para ipakita, ipaunawa, yung ibig sabihin ng binabasa mo. So, kailangan talaga ng prayer bago ka mag... Actually pa sasama sa ano homiletics. Bago ka gumawa ng homiletics, kailangan ka prayer muna eh. Para magkaroon ka ng guidance ng Holy Spirit. Totoo po yun. At sa pamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, alam mo na si Christ pala ay kahit na Diyos ay hindi siya nagmataas. Kahit na siya ay dinuraan o hinampas o pinagsabihan ng masama, hindi siya nagalit. Kahit gaputok, hindi siya umimik. So, ibig sabihin nandun yung kapakumbabaan. Yung pagpapasakop natin sa ating mga elder, yung pagpapasakop natin sa ating mga spiritual father o sa ating mga amo sa trabaho, yun po ay isang pagpapakita na talagang tayo ay followers ni Christ. Kasi si Christ mismo ay nandun yung kapakumbabaan. So, likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yeah? All of you, be subject one to another and be clothed with humility. No, diba? Dapat laging nasa atin yun. Ibig sabihin, pag cloth, sinuot natin, hindi na aalis, naka-cloth sa atin. May tanggalin mo natin, papalitan natin, may cloth na naman tayo. Diba? Maliban lang yung mga sigas-sigas kanto-kanto dyan, nakahubad baro talaga. No? Ito, clothed with humility, ano po. For God resisted the proud. Yan, yun, binabagsak nga niya yung mga, yung mga palalo eh. Yung mga nagmamataas, binabagsak niya. Pero yung mga nagpapakumbaba, ay kanyang itinataas. So, ayaw niyo yun. Yung mismong Diyos na yung magtataas sa atin, pag tayo nandun yung humility. And give it grace. O, yung pa, dinuin mo. Binibigyan tayo ng yung grace ng pag tayo nandun yung humbleness natin, pinaparanas lagi sa atin yung grace ng Panginoon Diyos. Amen. So, meron pa mo bang karagdagan yan? Humble yourself, sabi nga, therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Tapos, hindi sa akin. Ano gusto ko sabihin eh? Humble heart. Ang humble heart kasi, ano ba? Isa sa humble heart natin yung pag-amin natin sa ating mga kasalanan. Ayun. Praise the Lord. Maging mapakumbaba tayo, aminin natin ating mga kasalanan. Kasi pag inaamin natin ating mga kasalanan, ito yung pagpakilala natin na
tayo nagsasubmit sa ating mahal na Panginoon. Okay. Diba? Tapos yung laging number one natin na laging sinasabi, dapat yung pananalangin natin, isa rin itong halimbawa ng ating paglapit sa ating mahal na Panginoon. O yung isang halimbawa rin ng ating humble heart, yung araw-araw nating mga pagdarasal. Kasi dito pinapakita natin yung talagang pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi yung tipong lagi kang nakikipag-communicate sa Kanya, ibig sabihin, kinikilala mo, nagsasubmit ka sa Kanya na siya ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, yung, tapos yung pagsuko natin sa Kanya, yung nilalagay natin yung lahat ng mga planuhin natin, kumbaga. Hindi mo pwedeng laging magdidepende ka sa sarili mo eh. Dapat dumepende ka lagi sa Kanya. Amen. Kasi kapag yung mataas ka, hindi mo siya makikilala eh. Pag mataas ang pride mo. Kaya dito pinapakita, kapag may humble heart ka, laging dumedepende ka sa Kanya. Kahit anong planuhin mo, kung anong mga gagawin mo, lagi mo siyang isasangguni sa Kanya. Kaya laging yung ating prayer natin, laging connection sa Kanya yun. Kasi lagi mong ibibigay sa Kanya kung ano. Kunyari, meron kang gagawin. Lord, gabayan niyo ako sa aking gagawin plano. So doon na nagpapakita yung humble heart natin. Amen. Praise God. Tapos yung tipong lahat ng inilalapit mo sa Kanya, magtitiwala ka sa Kanya. Kasi doon nagsisimula yung mai-improve yung pananampalataya natin. Akong nilalapit mo sa Kanya, na magtitiwala ka na ang lahat ay may pag-asa sa biyaya ng Panginoon. Kasi ang ating mahal na Panginoon mabiyaya. So, yun lang po siguro. Amen. Praise God. Napakaganda po yung sinare ni Pastor Arlito. So kaya yun po, talagang kailangan po natin yung lagi tayong kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung paglapit at pag-pray, kinikilala natin ang mga kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo laging nag-pray, humingi ng guidance dahil alam natin na hindi tayo magkakamali. So, ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki. Alam ko na yan. Ako pa. Ayun, pagka gano'n, ako pa, hindi ka na nag-pray. Kasi alam mo na eh. Alam mo na. Pero yung pala, Si Jay, sabi ng ganyan. Ako pa. Mas pero naman pas testimony dyan, testimony sa mga bagay niya. Kasi bilang ito sa company, ako yung pinaka-lead ng isang isang section doon. Hindi ako tumitingin sa sarili ko. Ang ginagawa ko, yung mga staff ko, sila pinag-ano ko. Sila yung tatanong ko, ano bang pwedeng gawin natin, anong mga pwede nating project, kung ano yung mga plano. Kasi kung saan ka magagaling, parang parang ako yung mataas. Kasi magpapababa ka eh. Kasi pag ginawa mo yun, kung ginawa ko eh, nangyari sa akin, mas lang gumanda yung takbo naman namin, yung aming flow. kasi pag maraming mga idea pinagsama-sama, mas maganda. Ayun po, sa nagiging humble ka, yung mga tao, pala yung mga tao mo na mas metro sila na hindi mo pala alam. Kaya kailangan mo sila sa work mo. Kaya nakikita ko siya yung pagiging humble eh. Kaya maging humble ka. Pagpapakita yun na hindi ka mudir. Yung sa kanya, respetuhin ka ng mga tao. Respetuhin ka. Kasi naman, yung tao to, hindi siya yung dominante, na gusto niya siya yung manusunod, siya yung ang inahan niya yung mga puro-puro ng bawat isa. Ayun. Praise God dahil ang nagdodominante sa atin si Jesus, ang nagdodominate sa atin. Yung grace ni Jesus. Ayun nga po, parang sa kanya eh. Kaya yun, isa yung sa yung humbleness, di ba? Kaya napakaganda. So, praise God. At sabi nga dito, grace is also given. kay Pastor. May choco pala, kuya ko, choco lang sa akin. Choco kate. Sabi po dito pa, sabi niya, grace. Sabi po dito, grace is also given to the humble,
ayun yung binasa natin, ano, a person with a servant heart receive broad ministry. Kapag ka nandun talaga yung servant heart mo, ay lalawak yung ministry mo. Magkakaroon ka ng broad ministry at opportunities. In addition, as we minister humbly, our word become a source of grace. So nagiging source ng grace yung ating mga pananalita, no? Yung disobedience, however, can neutralize the operation of God's grace. So pagka hindi ka pala sumusunod, nandun yung disobedient mo, ay parang hindi mo lahat pinadodominate kay Christ yung buhay mo. Ayan. So disobedient, however, can neutralize the operation of God's grace. Ayun kagaya sinasabi sa 2 Peter. Nandito na pala tayo sa pangalawa na yan. Anyway, basahin na lang natin yung 2 Corinthians pala. Para bago tayo magano dyan. 2 Corinthians, kasama pa yun nung be dominated. Sister Maria, pakibasa mo. 2 Corinthians chapter 6. Second Corinthians Chapter 6, verse 1. 1. Oo. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhid namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Amen. So, ayun, ano? Hindi ko na sayangin. Amen. So, wag daw natin sayangin. Ano yan? May English yan, mga Brother Richard? 2 Corinthians? 2 Corinthians chapter 6. Salamat. For example, di ba yung talent mo? Huwag mong sayangin yun kasi yun ang binigay ng Panginoon. Dapat gamitin mo yun para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian. Kasi kung hindi mo yung gagamitin sa Kanya, mawala yun. Kunin niya rin. Ano, 2 Corinthians ano po yun? 6. 6:1, 6:1. di ba? Binigay sa atin ng Diyos. Gaya rin ng ministry na binigay sa atin ng ministry, di ba? Oo. Dapat i-kuhan din natin yun. Kailangan pag-ingatan natin yun at bigyan siya rin ng kalawalatian at ipamuhay natin. Mhm. Ano po yung sinasabi niyan, Pastor, dito sa English? As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Yun. Dapat hindi natin babaliwalain o kasi yun nga, pag binaliwala natin yung grace ng Panginoon Diyos ay nandun sa in vain. Ano po? So tuloy na tayo dito sa pangalawang bahagi ng ating aralin. Be dedicated to the ministry of multiplication. So yan po. Yung una kanina, be dominated by Christ's grace, di ba? So pero itong pangalawa na subpoint natin ay kailangan maging nandun yung dedikasyon natin sa ministry ng multiplication. Kaya pala dapat marami tayo kailangan may dedikasyon talaga tayo sa ministry ng multiplication. Kasi pag natuto tayo rito ay talagang maghahako tayo ng mga soul eh. Kaya nga sabi ko, di ba, na napakagandang synergy yung discipleship
training at saka yung evangelism. Kasi ito yung pinakamaganda para mas magpatatag, magpalago ng bawat mga church o isang iglesia. So yan. Pero So- mas nung araw, no, hindi siya inaano, no, pinapokus yung yan, discipleship sa evangelism. Oo. Parang ngayon, parang nakapanahon siya. Mapapansin niyo po. Nakapanahon siya ngayon. Dati di ba hindi siya nakapanahon? Parang hindi yan binibigyan ng focus dyan. Ay, yung kasing ibang mga church, nakapokus sila, parang nakakahon sila, na more on yung sa mga baptism sila, yung more on yung kaayusan, na which is parang minsan nakakahon na, huwag tayong lalagpas, dapat ganitong oras, tapos na, Yun, nawawala yung, ano yung, nawawala yung, evangelism sa amin. parang nakakahon na. Parang okay sila sa ganun. Ganun lang. Yung ni doon napupunta doon tayo mahuhulog tayo eh. Yung patay muna natin. Nakapost lang kanina eh. So, and the things that was heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. So kaya, meron kasi na tinuturuan mo, ayaw, nagre-refuse, o meron namang nakagaya ngayon si Brad, na tinutukan ako talaga nung So, kailangan meron tayong discerning na kung sino talaga yung gusto ng Lord na i-one-on-one natin, yun yung i-ano natin. Kasi meron talagang mga tao na gusto lang nila o baka meron din silang motive behind. Pero yung kanilang spirituality ay kasi kung may iba silang motibo, wala yun sa spirituality. Yun po. Kaya sabi diyan, yung mga mapagkakatiwalaan natin diyan sa Timothy chapter 2 verse 2, doon natin dapat bigay yung di ba yung sinabi ko ng mga nakaraan na ayan, si Sister Mariam, tinutukan ko para siya ay talagang maging isang leader. Amen. Di ba? Maging isang pastora. Bakit tututol ka pa, Pastora Miriam? Kasi ang pastor may discerning spirit yan. Sabi ko nga, tingnan mo, ang laki, hindi... Kaya ikaw ang napupusuan ngayon ni pastor. Kaya sa'yo nakikita yung mga qualification. Nandun na kasi yung quality yung Commitment. commitment at saka yung strong siya, yung meron siyang Dedication. paninindigan pero yun nga yung sinasabi ko sa kanya, yung authority ay meron niyang pwede rin natin sabihin hindi ka lalagpas limitation kasi yung authority talaga kunyari authority sa bahay sa mga anak mo dahil alam mo ikaw yung tatay ganun ka na lang makapagpalo na wala sa lugar, di ba? So wrong authority yun. Yan ito, dictatorship yun. Oo, wrong authority yun. Kaya binibigyan naman tayo ng wisdom para kung ano yung yung authority na binigay ng Lord. Kunyari, may time na talagang kailangan mo siyang punayin. Pero meron din namang wisdom binigay ng Lord na para hindi siya mapahiya o tawagin mo siya. Bro, hindi tama yung ginawa mo kanina. Ganito yan, dapat ganyan. So, nireview ko siya pero in a nice way. Saka pa sabi nila ang preaching daw, hindi rin siya skills. Hindi siya skills ang preaching. Skills, Kundi spiritual siya. Pinagpiprayan, pinihingi ng revelation. Kaya kanila pag sabi mo ng-preaching ka, skill eh. Yung iba kaganda thinking nila eh. Pero hindi, spiritual yun eh. Kailangan mo siya i-pray para makapagad ka ng Holy Spirit. Kaya ni Mariam, kailangan meron siyang guide ko ng Holy Spirit. Spiritual niya. Nakita ko sa kanya eh. Di ba kasi pas nangyayari parang tignan sa skilled eh. Hindi nila alam ang preaching hindi skilled. Sinabi sa Militics eh. Ay talagang hingi ka ng revelation sa Panginoon Diyos. Pwedeng doon sa pastor kung ikaw ay na-invite,
Pastor, ano po ba yung needs dyan? Ayun. Kaya kung binigay sa'yo kung ano yung needs doon sa church, yun na yung ano yun mo. Diba? So yun. Amen? Sabi nga dyan, ang isang disipulo para maging isang potensyal na multiplier ay kinakailangan maging committed. Importante niya committed. So ayan, paano yan kung minsan ay wala ka? Eh, di hindi ka committed. Lalo na kung dalawang beses kang wala, isang beses kang naroon. Oh, isang beses na naman wala. Dalawang beses ka naman wala, isang beses naroon. So, hindi siya committed. May compromise ka. Kasi gawain niya ng Panginoon, dapat pinagyayaman natin, di ba? Amen. So, yun. Ikaw, Bra Richard, ano yung masasabi mo dyan sa be dedicated to the ministry of multiplication? Committed si Bro Richard eh. Malaki siya Oo. na eh. Oo. Nandyan. Kumbaga, nandun na yung ano, Nandun na kay yung Brother ano. Richard, di ba? Kasi ang isang disipulo, para maging isang potential na multiplier, ay kinakailangan maging... Ayun, nandito na naman siya, di ba? Wala pa kasi natin pas. Nung pas, umaga pala, sabi niya, nung, pero tayong BS ngayon. Yung BS tayo Hindi, ngayon. kagabi kasi napag-usapan natin, di ba, pagdating sa'yo. Kasi magkasunod eh. Bukas dito na naman. Kaya sabi namin sana, Okay lang ba? Tapos na, oo, wala pa problema. Hindi kanina pinagawa namin ni ano. yun eh. Praise Pastor God. Joe, first Friday, Oo. first Monday. So, first prayer, first Konti lang ho, makabigay ako ng update. Be dedicated to the ministry of multiplication. Dapat mayroon tayong dedikasyon sa ministry. Unang pinakamahalaga, meron tayong vision at meron tayong layunin. Ano ba ang layunin natin sa ministry? Diba? ayun. So dapat yun yung unang hakbang natin na meron tayong malinaw na layunin. Pangalawa, di ba ang layunin naman natin talaga yung Great Commission natin yung makapagano ng kaluluwa. Yun ang ating Great Commission. Yun ang vision, di ba? Yun ang sabi sa Mateo, di ba? Hmm. Na dapat ang bahagi natin sa salita ng Panginoon, i-preach natin. Tapos, dapat maglalaan tayo ng oras yung sinasabi natin na committed. Isa pa ka? Isa pa ka? Meron tayong oras at puso sa relationship ng pagdi-discipleship. Yeah, isa pa ka? Dapat hindi lang yung oras, pero wala ka naman palang puso. Oo. Meron kang oras na pero pagdating dito, magkikwentuhan lang pala tayo. Di ba? Mali. Dapat meron talaga yung puso. Tapos meron dapat din tayong, yun nga, sabi ni Pastor kanina, pag meron tayong ministry of multiplication, dapat meron naman tayong binubuo ng leader. Hindi yung si pastor na lang. Hmm. Dapat meron din tayong develop ka ba ng isang kapatiran na nakikita nga ni pastor sa iyo na kayo ang nakikitaan niya. Kasi may discerning spirit si pastor. So yun, isa yun sa mga dedication. Dapat nakakakitaan din. Yun, tapos yun nga, sinabi rin ni pastor kanina, akin lang nire-revise na nire-repress na meron siyang pagkakatiwalaan na mabibigyan niya ng empowerment. O, yun yung sa unahan natin, di ba? Yun Yan o, yung sinasabi nga. commit daw to faithful men Yun. who shall be able to teach other also. Kasi, opo, sige po tuloy. Tapos, dapat focus tayo, tututukan natin ang isa't isa para lumago. Hmm. So, yun yung mga dedication natin dapat para mag-multiply. Praise God. Maganda po yun, Pastor Erlito, no? Amen. Kasi kung kay Pastor Erlito lagi aasa, eh paano matuto yung mga susunod Amen. sa kanya ng mga leader? Ayan, gaya din sa UICHGM. Pastor, nandiyan ka naman eh. Alam ko, kabisado mo na yan. Kaya ikaw na yung magtuloy. Si Pastor Roger, binigyan natin ng yung chapter 5. Si Brad Daniel nga, sa chapter 6 dapat yun eh. Naipasa ko na sa kanya, kaso baka busy siya.
So, yun. Amen. Sila yung mga pwede nating pagkatiwalaan na pwede rin silang magturo. Pwedeng hindi lang sa pagtuturo, kundi pwede silang management o yung pagsasaayos ng ng church. Yun po. Ayan. So tuloy tayo next. Ayan. Pakibasa Sister Mariam. Kailangan mag-commit tayo na sa ating mga dito, Prospect. prospect at mga hinahayuan, mga tupa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung ano man ang ating narinig, natutuhan na nakita at naranasan ay ituro din natin. Amen. Yun. So, Hindi tayo dapat maging makasarili. Mm. Kasi dapat i-spread out natin. Kailangan talaga Outside. makinig ka talaga. Amen. Kasi pag hindi mo makikinig, baka nang may tuturo. Kaya nga yung sa kung natin ba, disciple natin doon kay Ronnie. na-explain niya talaga. Kaya kailangan ikuan niya talaga ito. Na-explain niya kaya para kung halimbawa nayuan mo yun, ang pound, siyempre nakakuha na yun sa kanya, di ba? Kailangan ang mga strong ang kanyang founder ba? Oo. foundation. Foundation niya. Yung narinig niya. Kasi galing yun sa akin. Kaya gina-explain niya. Galing. Pastor Ronnie. Ronnie. Pastor Ronnie. Ronnie. Pastor. Pastor, hindi na po kayo nagdano ng pangalawa, no? Na busy kayo. Ba? Ako hindi natin. Di ba nagpunta kayo dun sa anniversary? Hindi kayo nakapunta? Ay, may katapat na anniversary ng BNE. Opo. Conflict yun, may conflict. Oo. Mm. Di ba naggatid siguro kayo dun sa Oo, Opo, sa ng church. conflict. Pero sa October 11, meron ulit. Ngayong Friday darating. Hmm. Ayan. Last na pass na. Oh. Hindi, meron pang kasunod yun. Mayroon pa ay tama pala. November. Ayan. Sabi po dito, be dedicated to ministry of multiplication. Sabi dito, Paul specifically characterized the men to whom we are commit, that we've learned they are to be faithful men, those who are in the Word of God. For faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Amen. Ayun. Kaya talagang yung mga masisipag mag-aral, yung talagang nandun makikita mo yung buhay niya spiritually, talagang naka-align lagi doon sa mga salita ng Panginoon. At makita mo talagang napupuspos siya ng Holy Spirit. So yun yung pwede natin yung sinasabi diyan na pagkakatiwalaan natin. Kaya kailangan mag-commit tayo sa isang sa ating mga prospect na mga yung talagang pwede nating i-one-on-one. Yun yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Paul also stresses that they should be able to teach other also. Paano yan? Kung nahihiya siya magturo, hindi siya pwede. Sabi dito ni Paul, kailangan yung tututukan mo at itatransfer mo yung knowledge ng Lord para sa Kanya o para sa Lord ay talagang may marunong din siya mag-transfer. Amen. Pastor, suggestion lang. Next BS natin magdala tayo ng mga notebook. Nang, Notebook po. opo, yun nga eh. Magsulat na tayo. Kasi napapansin ko, ganun lang, ito, ganun, tapos wala. Pagdating ng pag-review, walang nasabi. Wala pumapasok eh. Ayun. I-require natin. Sige po, sige Medyo po. magkaroon tayo ng konting... Tama po yun. notebook pass, sa labas mo lang. Hindi naman. Hindi gano'n. Kasi hindi naman tayo base dito dahil mahal tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng kalayaan lagi.
Alam, binibigyan din naman tayo ng Wisdom. katuruan ng wisdom na sulat tayo. Kasi para sa atin din. Sayang din eh. Oo, kung sulat merong ano yan eh, mayroon tayong matututunan. Kaya yung mga yung mga note ko, ang dami. Nakaipon yun, inaano ko. Talagang tinitreasure ko yun. Yung mga message ko nung bago ako kasi lahat sinusulat ko eh. Ang dami ko mga mensahe dun eh. Yung mga nasa papel. Minsan nga binibigyan ko si Sister Mariam eh. Kailangan talaga mag-notes. Meron yung mga notebook na Talagang talagang... magsulat din. Kahit yung mga Importante. Yung Yung mga buod buod lang. yung mga ano lang, ang tawag din yung mga Summary. buod lang, kumbaga sa Tagalog buod lang. ah, Hindi mo kailangan sulat mo lahat. Yun lang. mga verse, yung point. Mga Ayan, verse. kagaya yan, ang susulat mo lang, number 2. Be dedicated, yung una. Be dominated, yung una, number 1. O, di susulat mo yan. Tapos doon sa tapat ng, sa baba nung 2, susulat mo yung mga verse na, yung verse na lang. Kita mo yung pag-aaral nila, kahit yung exam, di ba? Open notes. Pero may natututunan. Oo, kasi babasahin mo eh, uli. Hahanapin mo eh, kung nasaan yung sagot. At Kaya- pwede tayo, Pastor, magkaroon doon sa group natin, o bring your notebook and pen. Sige po, i-message natin. Assist natin. Para hindi Reminder. makalimutan. Reminder. Ball pen and notebook, magdala po tayo. Kahit sa anong mga Bible study, pwede, kung gusto nyo, yung makapal na notebook para, ito, si Lumanya Bis yung kalahati. Yung kalahati ay, sa UI, sa Merkulis and Wednesday, discipleship training, sa homiletics na. Para, nakaipon. Ng araw, kayo magiging mga pastor. Kasi magagamit din nyo yung mga note na yun eh, pag nagturo sila. Yun po. Tama po yan, Pastor. Pag nag-disciple pag nag-Bible study, kayo na mag-head ng Bible study. Kasi kami, ganun kami sa amin, Pastor. Hindi ako lang ang nagbibigay. Kada Bible study dati, paikot kami. Tapos, magbibigay sila ng mga verses. Yung verses na yon, ipapaliwanag na lahat yun. Maiikutin niya yun. Tapos, isa-isa naman kami magbibigay ng insight doon sa mga verses na binigay nila. Kaya lahat kami nagpa-participate. Hindi pwedeng hindi ka mag-participate. Kasi lahat tatawatin namin isa-isa. Ayun. Mayroon ka mang tama o mayroon ka mang walang masabi, kailangan may masabi ka. Kahit na Challenge, no? Challenge. Challenge ka. Pwede yung pag ganun talaga sa BS. Pero kung sa unang mahihayin talaga, pwede mong lagpasan. Sa susunod, tawagin mo ulit siya para Kasi ganun na para hindi siya naman siya gano'ng mabaya. Sumunod. Hindi ako Doon kasi talaga, Kasi, kahit naman ako, hindi naman ako magaling talaga sa ganyan. Pero, yung sa una, nahihayin talaga kaya ayaw ko sumagot. Kaya naiisip ko dati ganun eh. Ako para kayo, malawit, tatawagin din naman ako eh. Hindi mo alam mga challenge ka kaya. hindi kasi Pero may hindi sinasabi hindi ka ipahihiya ng kongregasyon kasi lahat tayo nag-aaral dito. Kaya sa Panginoon to eh. Oo. Sa Panginoon. Walang, sa Panginoon Diyos, walang mali, iaalay yun. Amen. Sige po, tuloy tayo. So, next. Ayan, dedicated pa rin, to the ministry of multiplication. So, commit. Pakibasa. Brad, sa Brad, Commit to a faithful man. Sinabi ni Paul kung anong ugali ng tao. Specifically, characterize to be faithful man. But those who are in the word of God, for the faith commit by Commit pa hearing din. and hearing. Amen. So, yan yung verse. So then faith commit by hearing and hearing by the word of God. Yan po, sabi dyan. So then, faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
So yun po. At ang pinakang binibigyan po dyan ng, ng Dean ay yung talagang matapat na lingkod ng Diyos. So, be a faithful man. Amen. So yan po. Kaya yung bilang dedicated ka sa ministry, una, faithful, di ba? Ano yung kanina? Committed. So, committed. Ngayon, be dedicated to them. Committed, tapos pangalawa, Dedicated. ay faithful. Nandun yung faithfulness, nandun yung commit. Pagka yung kaya dedicated ka, kailangan faithful ka, nandun yung, saka yung committed ka. Ayan. So tuloy tayo. Ayan, dedicated pa rin. Bakit di mo kasi yun, ano? Brother Richard, pakibasa ulit. Be, commit to them that they would Discipline teach ako. others. Just discipline. Meron siyang puso na hanggang laging natuturuan. Meron tayong mapapansin na faithful siya sa attendance at tumutulong sa mga special na mga function. Magkano 50? Pero ayaw Baka may barya pero ka ayaw dyan. magpagamit Pag sa sumasamahan natin. pagbabahagi o magturo ng salita ng May Diyos 50 ako kayo ang kanyang mga natutuhan sa teaching. Don't want to be Baka childish. lang yan. Baka lang yan. Hindi. Ibigay mo muna yan. Sabi mo, baka lang sa'yo. Kaya mo sa'yo wala. Sige, ikaw bahala. Walang barya yung ano. Ayan, So, be dedicated to the ministry of multiplication. So, kailangan ang isang magiging committed siya. Pagka yung una kanina, faithful, Tapos, kailangan nandun talaga yung commitment. Yung commit to them that able to teach. So, yung marunong din siya na magturo. Kasi meron namang committed, yun nga sabi diyan, na committed siya pero pag binigyan mo ng task, tumatanggi. Ako, ako ganun. Matanggi. Hindi, bago pa lang naman kasi ako, Pastor. Makakapag-adjust pa ako dyan, promise you. Amen, amen. So, papunta naman tayo lahat dun eh. Sabi diyan, pero ayaw magpagamit sa pagbabahagi o pagtuturo. So, lagi siya kung perfect attendance, di ba? Pero yun, hindi ayaw niya pagka in-schedule siya, ayaw niya mahihain. So, hindi pala pwede yung ganun. Kailangan talaga be dedicated to the ministry. Kasi may process. Oo. Hindi ka agad doon. Una process muna, katulad sa mga gawain. Process ka muna, opening prayer. Matutuwa ka sa mga prayer. Tapos, closing prayer. So, kasi yung pag na-umpisahan mo yung prayer. Huwag hanapin mo na eh. Para sa susunod, iba na yung gagawin naman ngayon. Mag-exhort ka na. Bigay ka na ng insight. Gano'n. Pero magsimula sa mga prayer muna kasi pinakamabisa kasi nung step ng kahit anong kilos, prayer muna. Kaya pag marunong ka na mag-prayer, doon, step by step. Doon natin na. Kasi baso, marunong na ito. Kasi, Nagkakawa na siya. prayer sa pagkain, Sige, ako na. ng prayer, gano'n. Praise niya naman yung ano ko yung gusto ko talaga. Amen, amen, praise God. Oo. Na-level up na, Brother Nels. Na-level up na si... Gusto ko talaga yung ano yung ako mag-pray. Dahan-dahan ka. Diyan po sa inyo eh. Si Agadi. Gusto ko yung Kaya maasa natutuwa talaga. siya mabuti ni si Sirabi ngayon eh. Open ng Praise prayer God. sa gawain. Kaya malaking tulong pala si sister wife mo eh. Kahit sa open. Ano sa ano, no? Pebble style silang pass. Sila Sa park. Diving sa park. Dalawa na sa park. Ano? Bibigyan siya. Ganda yun. Saka pag kayo sa work, nagbibigay ako ng sa work siya na sa work ko. Nagba-Bible nila. Tapos, yun. Kaso hindi ako makapag-pray kasi busy ba? May order. Kaya siya nagpa-pray. Ngayon, pag magkasama kami sa bahay, ako talaga pinagbibigyan ng Yun, praise God. Ayan po, nandiyan ka na pala bro sa dedicated na yan eh. Amen. Sa yung commitment mo. So tuloy tayo. Ayan. Let's say sa music ministry.
Sa simula, ikaw muna mag-pray. So ito na yung pangatlo. Ano ang kulay niya? Ano ang kulay niya? Hindi na ang kulay. Sa pangatlo, ano? Be disciplined for a life pleasing to God. Ah. Yung pas, di ba yung discipleship means discipline? Nalala niyo sinabi dun sa ano? Discipleship means discipline. Ronnie. Ayan. Kaya yan, tama po yan. Be disciplined for a life pleasing to God. Pakibasa ang paradugin ngayon. Discipleship is not an easy, not convenient routine. It is a demanding life. It is the demanding life. The multiplier is to expect hardness and to endure it. He is not to complain when his ministry becomes difficult. Amen. So, ano ba yung nakikita natin dyan? Sa pangatlong ano na tayo? Pangatlong subtopic. Be disciplined. Kailangan may kuwan ka din. Disiplina, disiplina ka sa sarili mo para makuha mo, ma-please mo ang God. Discipline for a life pleasing to God. Nakita ko dyan pas ano eh. So, Sample no? iba Sa yung dito. praise and worship natin. Oo. Praise and worship, di ba? Wala tayo tumututo ngayon. Walang ano. Kaya mangyayari, Instrument. mangyayari, kung ano nandyan, ituloy natin. Pag di wala ng ganong, o panghilaan ng loob na... Oo, huwag tayo ma-discourage pag Discourage. Kami nga, lilima eh. Hindi kami naminto eh. Oo, yan. Ganun. Ano? Buwan loob. Ano yan pa, so? Lima na lang kami, pero ngayon dinala kami 25 na. Praise God. Yes, yan. Talagang Galing ni Lord, ano? isang taong kami struggle, pero hindi kami minto. So lahat ng Nakaipit lang pala. ano ko talagang Kaya pas ano, sa SOM, sakot yung mga ano mo, yun mo, isali mo. Yung mga ano mo. ano nga sir? Skill of music, skill of music. Tatlo lang Music. mga kasama. Be disciplined, ano? Be disciplined for a life pleasing to God. Play, no? So, ito palang pagka-disiplinado ka, ay nagbibigay ng, ng kapurihan, ng karangalan sa Diyos. Mapiplease natin ang Panginoon. Diba? Give discipline for a life pleasing to God. So yan. Sabi niyan, discipline is not an easy. Hindi talaga, kasi kagaya ng boxing hero, talagang kailangan niya mag-ensayo, kailangan niyang magtumakbo, mag-jogging, para may lakas siya, may resistensya. Ganon din sa sa mga Kristiyano. Bilang followers ka ni Jesus, dapat may disiplina tayo. So, kaya sabi diyan, discipline is not an easy. Not convenient talaga. Diba? Mag-example na tayo ng yung pwedeng dapat yung may disiplina. Kasi hindi siya madali lang, hindi siya madali. Si ano, si Pana? Si Carlos Yulo. Oo. Pag ano yan, naging champion yun. Hindi ba siya natalo. Ginawa niya disiplina. Kung ano yung training niya, naka-train na yan. Sagana training. Kaya niya yung disiplina niya. Pati yung pag hindi pagkatawag sa telepono, pag hindi pagkain ng mga pagkain na hindi na dapat ginawa niya. Para ma-achieve niya yung goal niya. Ayun. Yan. Yun Sobrang dedicated. Yan niya. Dedicated talaga siya. Yan siya. Saka pa yung word na routine. Routine is a demanding life. Meron siya routine. May routine siya. Kaya na-achieve niya yung kanyang goal. So yun talaga, na talagang dinidisiplina yung sarili. Kunyari, fasting tayo, dapat hindi ka na Yes, talaga ba yun? kakain. Paano ako yun ito? Tawanan ko dun ah. Nakalimutan ko So, lang mas. ang hirap talaga, Yung, Hirap. Routine hindi siya. talaga siya easy, hindi basta-basta. Hindi siya convenient. Pero pag nagawa mo naman siya, talagang hindi yung
yung Benefits. yung blessing ng God. Binibilis mo si God. Kasi pag nandun yung disiplina mo talaga, at naging tuloy-tuloy na yan, sabi nga, it is a demanding life. Diba? The multiplier is to expect hardness. And to do- So talagang matitinding hirap yung daranasin mo. And Kailangan mo mag-indoor it pa kayo. Oo. Talagang tatagal ka, Patapang ano yan. tsatsagain mo, tatagal ka talaga. He is not to complain. O yun, walang murmuring kahit na nahirapan. Merong iba dyan, Di ba? Di pa nahirapan pag nagreklamo. nagreklamo na reklamo. So sabi dyan, he is not to complain. Bagkus dapat magpasalamat lagi, di ba? So, salamat sa Panginoon. At ako ay narito na naman. Salamat. So, yung complain, palitan natin ng salamat sa Panginoon, ano? Di ba? Maganda yun. When his ministry become difficult. Ayan. O kagaya kanina. Ibig sabihin, kailangan, di ba, kailangan disiplin. O kailangan yung nagagamit ng mga baso doon sa church, kapag itapon, para wala akong masabi. Kasi tingnan mo, may discipline daw sila, pero hindi naman ginaayos yung mga baso nila, iwan-iwan lang doon, hindi man lang tinatapon. That is the part of the Oo, di ba? That is the Oo, part kung of may the disiplina tayo sa isa't isa, wala tayong makitang Tama dumi. kayo, tama kayo. Kaya, siyempre ako, sa akin lang, ginapalabas ko para makadisiplina sila, pastor. Totoo kasi. Iba naman sa kanila, kay iba daw, masamang ugali daw akong bunganga. Kasi Di ba? Di ba, pastor, ano masabi sa mo? part of disciple. Oo, Sa part of kung may disciple. disiplina tayo sa sarili natin, yung gingkuan natin, yung mga tissue, mga ano, dapat itapon natin sa basurahan. Kasi ang Oo. Christian, Oo, dapat kaya nga, sabi ko, maayos ano ba? mabuhay. Oo. Pag nakikita ang isang Kristiyano sa pamumuhay. Kaya nga, kung Kapag may ikaw, disiplina kapag magulo sa sarili. magulo ang buhay mo, Opo. magulo ang bahay mo, Mm-mm. ibig sabihin hindi ka. No, wala kang disiplina sa sarili. Wala akong order. Oo. Hindi kayo in order. Kasi nga din sa Hindi ka pag-aaral authorized. din namin, as a pastor, dapat, lahat Naka-order na ayos ang simbahan. Ayos ka lahat. Oo. In Ganun order. yan, sabi ko ba? Kung Subalit kung ang pamilya mo hindi mo maayos, Mm. lalong hindi mo maayos ang simbahan mo. Kaya ang pastor dapat buo ang pamilya eh. Kasi kung hindi mo naayos ang pamilya mo, paano maayos ang simbahan mo? Di ba? Kasi kaya naman nagkakahiwalay ang mag-asawa dahil sa pride eh. Hindi ayaw mag-submit ang isa't isa. Ayaw magmahalan. Di ba? Yung paghiwalay na yan, mga nangyayari yan kasi ang babae ayaw mag-submit sa lalaki. Ay sa Biblia naman dapat mag-submit ka sa lalaki. At ang lalaki naman, mahalin mo naman ang babae. Paano kayo magkakaayos kung nawawala yung pagmamahalan mo? Di ba? So yun tama ka ate doon sa sinabi Kaya mo. ngayon ang sinasabi ko sa kanila. Simple lang yun, pero ano. Oo, kung may Totoo yun. disiplina kayo sa sarili nyo, wala akong makita ang mga baso-baso dyan, oh. Dapat itapon ninyo yan sa Gusto basurahan. mo ba matutong Oo. mag-disciple? Yung isang unang ganun disiplina. Yun, Oo nga. tama. Yun, simple yun. Pero yun ang totoo. Oo. Yun ang yun, tama yung kanya. Napaka konting salita pero Pero may dating bilali na, may laman. may naman. Kung saan yung, lalo na doon sa mga music team, ha? May makita akong mga baso doon. Sabi ko, ano ito? Oo, noon kuya, pero ngayon naayos mo na. Noon yan, grabe, may maiwan yung mga baso, mga magpa, ha? Sabi ko ito. Sabi ko, ano ba ito? May disiplina sa sarili. Sino kasi nila, spirito no? Oo. Sinasabi ko rin para sa kanila din, para makuan sila ba, ma-aware sila, ay, hindi na tayo magkuha kay ganyan. Nga lang, sa whole, yung fruit of the Holy Spirit, how to deliver our, yung ating pananalita. Dapat Diplomatic. diplomatic. Hmm. Konting, no voice.
Para hindi Yung may inaw ba? Oo. Gusto mo na maglagay ko nga dyan ng ano. Paano sa Pero ganito? tama yung Maglagay ka dito ng pita. Kasi meron po, palagi lang ginagawa. Palagi lang ginagawa. Volume na. Oo. kasi doon mo pa rin makikita kasi Ay, humbleness mo. Oo. Magiging humble. Pero merong authority yung salita nyo. Yun yung sinasabi ko na tamang paggamit ng authority. May authority yung salita nyo. Pero Nandun yung Holy Spirit, di ba? Yung bunga. kasi pag yung pananalita ay offended na nakakasakit na hindi tama, yun, medyo, kasi as a Christian, how to deliver our ng pananalita dapat maayos. Masakit man, pero maayos. Pero po sa ating manong naman, hindi mo magagas kahit isa na gano'n, sa gaya. Mga sa kanya eh. Bakit? May sabi sa kanya. Totoo, wow. Ano po kaya eh? Ano po kaya sabi sa akin? At pagkaya siya. Dahil kilala niyo siya, ay paano kung mga baguhan? Ay malapit hindi nga gawin mas, ano yan, di mo rin yun. Malapit yung gawin sa mga bata. Hindi, kaya nga hindi Sumuwaltiyan lang. ay nagdi-disciple tayo, hindi naman ikaw Sabagay, lang makausapin niya. Di ba? Lahat makakausap niya. Kaya talagang yung self-control nga sa fruit of the Ah, Spirit. so, Ano sabi sa training natin noong nakaraan? Mawala ang isa, wala na. Wala na yun. Di ba? Ang love. Di ba? Wala na Kung yung love love. kompleto. Di ba? Kaya ang araw, ano sabi? Is, hindi are. Ah, is honest. Di ba? Sa ating training nakaraan. So yun. Ayan. Amen. Praise God. Ano, Talagang naintindihan mo na? patuloy tayong tinuturuan ng Lord. At yan. So, salamat sa Panginoon dahil napakaganda na ang isang leader ay nandun talaga yung disiplina. Amen. So, he is not to complain when his ministry become difficult. Ano yung next? Ba't ayaw na mag-move? Ayun, dito na daw. Yan. Pakibasa mo, system mo rin, malalaki na yan. You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that wear a KGB. entangent himself with the affairs of this life. Entangled. Entangle himself with the affair of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. 2 Timothy 2 verse 3-4. Soldiers of army in Philippines, how they train, Yan, di ba? discipline. Kung titingnan natin yung mga, kasi dumadaan ako doon sa ano eh, doon sa Fort Bonifacio. Yung mga Nadaanan ko yung army, grabe ang umaga pa lang. Parang discipline nila, maaga pa. Nagja-jogging na sila. At saka yung pag At talagang disiplinado talaga sila. Tapos pagka mahaba yung buhok mo, talagang Chatsatuin yun. Oo. Tatapasin yun. tatapisin talaga. At pag na-late ka, talagang push up. Sa, ganun pa, mahirap yung ganun, no? Yung ganun. Yung ganun. Ang hirap nun. Yung parang... Ako, kaya lang, polis na sana ako, subuko ko sa Kaya training. subok mo na yun. Kaya tingnan mo sa army, Pero umaga wala ka kang mo makita ng mga Hindi ko wala yung training. kasi kung talaga sila eh, tagiling talaga sila. May Nagtagal niya yung tatay ko, sinaya ko ng civil service ko. disiplina Bumaba talaga ako. kung nila. Undergrad kasi ako sa General Draftsman, drafting. Hindi naman ako nakagraduate, kasama ko mga... Kaya tingnan mo mga sundalo, wala mga Kumuha tiyan. ako ng special training ng Kasi disiplina criminology. sila sa 6 sarili months para nila. aviation. Pero yung mga Civil Pero yung mga service, kasi police, dapat ako ng 72 eh. mga Nasa tiyan. 76 units ako eh. Ako mo ka. Hindi ko kailangan yung training, basta... Amen. So, gayahin natin yung mga sundalo, ano? Sa ating bansa. Talagang nandun yung, pag nag-training sila, talagang disiplinado talaga sila. Next. So, be disciplined for a life pleasing to God. Under orders. Ayun, sana ano pa. Under orders, no? Under orders. No? Lumabas, no? Lumabas, no? Lumabas din. Lumalabas talaga siya, no?
Good oriented. We have been chosen to be soldiers of Christ. Obedient. Sunurin. Obedient, no? Yes, Kasi sir. discipline. O merong iba na talaga hindi na ni-respect yung kanilang leader. Ha? Court martial yun, pastor. Court martial kayo ni Lord. So ang isang sundalo daw ay talagang hindi siya kumikilos ng walang order. Pag in-order ng superior, saka pa lang siya kikilos. Protocol yun eh. Under order. Hindi ka pwedeng magreklamo. Obey first before you complain. Sabi. Ganun ang mga sundalo eh. Kahit kudeta pas, di ba? Kahit Ah. kudeta, di ba? Dati kudeta, ayaw. Rules of Oo. engagement. Mababad. Pero sa Swiss eh, ano nang iba nila eh, presidente. Under orders talaga. So, goal-oriented daw yan. Kailangan na meron tayo talagang mga goal. Meron target. Pag may goal, meron kang tinatarget eh. Ayun, obedient to his Obedient to his Supreme Commander. So, ang Supreme Commander natin is Jesus. Kumbaga kami, parang mga lieutenant lang kami. Pikas! Pahinga! Inspector, no? Inspector. Pa! Ha! Harap sa kamukha. Harap sa kamukha yun. Di baka magkaharap sila, magkapalitan sila ng mukha niyan. Harap daw sa kamukha, tawagan Sa mga letra. Hindi pala magandang rule sa ano. Talagang pinag-isipan ko, pinapalitan ko lagi ng mga kulay-kulay. Kaya, yung press gun. Maganda pag black yung background. Maka-blackout siya White tapos and later. sa Mas patay yun. Yun. Mga highlights po. Ayan, nandiyan na yung summary. Be dedicated by Christ's grace. Tatlong D lang pala yan, para matandaan mo. Tatlong D. Ayan baka para maalala nyo Kasama ba si Abdel D? Hindi yan yung 3D na yung pagka plinay mo, papasok hanggang sa loob ng bahay, yung ginawa ng architect. 3D na. 3D. Ay ito, 3D na rin. ito, dedicated, dominated, dedicated, and dedicated. Discipline. Oo. Tama na. Ito, wala na, sa tabunan na ano. Yan, next week tatandaan ko na yan, Pastor. Para, ngayon pala, babanggitin ko na. Para may maalala ako. Kahit di ko rin sulat. Puro pa kasi yun. Ayan. So, qualities of multiplying disciple maker must be dominated, be dedicated, be disciplined. Amen? So, yan. So, praise God. Kala ko hindi natin magtapos ngayon eh. Ayan Yun. Ayan, yan ang picture mo. Remember 3 days. Dedicated, discipline. Pero may assignment pa kayong hindi nyo sinabi Hindi nyo sinabi sa akin. Para pagka sa sunod ng topic natin, may connect natin yan. So, Kita ko sa ayun. ano doon. At ito mga sa next week. Ngayon, meron po kayong mga katanungan? Although we have freely volunteered, we have been chosen to be a soldier of Christ. So a soldier is under order, goal-oriented, and obedient to his supreme commander. Pinamati si Pastor Roger. Ha? Pinamati si Pastor Roger ng BS. May sabi niya, nararamdaman siya yung Ang daming ininom na gamot. dahil Downers yun eh, dapat higil-higil, Pastor. Yun ang nakakatok eh. Kaya nga. Ang syrup niya. Yung gamot-gamot mo. Downers yun, sabi nga ni Pastor Floyd eh, yung araw, huwag daw sanayin talaga, maluluto yun. Laging groggy si Pastor Roger. Siya, nagkakuhan siya sa gamot. Yung syrup, nagdepende siya doon sa gamot. dami Ako ng gamot, nga, ang dami yung ininom. Ba't ikaw pas wala ka naman masyado ininom si Pastor Roger, dami na. Yung nagpunta ako dyan sa tapat, nagpa-check up ako noon. Ang dami. Maraming gamot. Pito yata ako, yung binigay na gamot sa akin. Sabi, Hindi Ako, hindi ko sino lahat yun. nalulula ako. Wala. Pero 15 days sinubukan ko, Ano pa yun? parang wala, hindi siya kaya sabi Pinilibin ko. ko, wag na ni pinilibin. Mag-ilimik. Hmm, Hindi ko hindi yung pinilibin. kaya yun. Bali, ang ginagawa ko na yung mga prutas, tsaka yung ibang mga
supplement ay yung basta mga prutas lang talaga. Saka ano sa pagkain. Medyo nung specific. Medyo Saka soft drinks po. control yun. Sa Kasi ayun. soft drinks lang eh. Kasi na yung soft drinks eh. Kaya nga Hindi, bro, okay lang siguro kung minsan lang talaga. Para sa akin, minsan hindi rin pwede eh. Soft drinks Sa eh. isang Hindi, minsan lang. Alam ba, Pastor Roger, alam dyan, saka lang nakakapag-soft drinks ng ano eh. Pag tayo naman, tubig lang eh. No? Labas, tubig, gatas yan eh. Lalo na si Gatas. Juan, si Ayun. Jay. gatas Bro Richard yan, gatas eh. Paghatid natin, Iniiwasan ko rin, ang laki mo na eh. paghatid natin kay Brad Richard, baka may gatas naman doon. Hindi, yung gatas pa doon pa, magbukas. Ayun, meron pa. Ubusin muna natin. Hindi pa namin naubos yung isa. Okay. Kung meron po kayong tanong, Tapos malino. malinaw na malinaw, para sikat ng araw. Lino. Ayan. Ayan, inuulit yan, no? Ano ito pala ulit? Kailangan natin yung 4 part. Sige, picture mo sa Mariam. Next na lang, have a set bond heart ah. Sa susunod yung 7. Sabi ko, have a set bond heart. Yeah. Have a servant heart yung ating next topic. So, pwede yung sinong gustong mag-topic ng have a servant heart? Express daw. Loaded, alam mo lang, loaded ako. Ikaw, sister mo na, pwede ka? Si Pastor Roger, laging absent eh. Ano lang ako, support. Support na lang ako sa inyo. Sige, tingnan natin, baka si Brad nila yan. Pwede na. Teacher, teacher. Ako sa inyo na, kasi So, ayan po, bumalik na sa unahan. Hindi ka na yung ano, saan ba yung servants. yung pagpababa? Ito pala may mouse. Ayaw gumalaw yung mouse, ano? Nakasubo ko sa Manilix eh. Marami lang sa Manilix. Ayun. Nakasubo ko. Alam mo ba ito yung pag-aaral na? Militis. Militis. Saan? Ang haba ng mga questions kaya nakasubo ko. Saan? Ano po, yung isa po natin na Manilix. 1, 2, 3 at advance. Ang dami bibisa na ano? Sa CNW? Hindi po, iba pa. Dahil bibisa akin na ano na... Sa'yo pala yung sinasabi mo sa akin, dami mo lang inaaral. Ano? Sa IB. Na ano? Pwede po kayong magbawas para hindi kayo masyadong loaded. Trabaho pa. Sa work pa. Ako ngayon, nag-loaded ako sa trabaho. Kaya medyo laylo ka muna pa sa ano. Kaya Sa puyat na... yung hindi na ako nakapag-check ng cellphone ko eh. Laging tulog ni Pastor Joel, alas 2 eh. Alas 3. Ayan. So kung wala po kayong tanong, ay ako magtatanong sa inyo. Amen. Unang tanong, i-describe po natin yung tatlong qualities na in-emphasize ni Paul doon sa 2 Timothy po. Ayan ha. Describe the three qualities emphasized by Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. It's essential for multiplying your ministry para mas lumago yung mga ministry natin. Ano daw yun? Ano yung sinabi niya sa English? Pakibasa. Ay, wala. Mas wala ko. Ay. Chapter 2, 2 Timothy chapter 2. Verse ano pa? Verse 1 to 4. Chapter 2, verse 1 to 4. Ngunit, ayun, 1 to 4? Sa English na lang, Brother Richard. Ikaw na lang, Brother Richard.
Sayang naman yung pinicture ni Sister Mariam, hindi niya agad masabi. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. For no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Inabas. Amen. Po. Hanggang 4 na yan, ano? Mm. So, yun. Na doon, sinamari yun yung, yung tatlo. Be dominated by grace of Christ. Yung pangalawa, be dedicated. Pangatlo, be disciplined. Nandiyan po yun. Yun yung summary niya. So, yun po yung sagot. Describe the three qualities, emphasize. Three qualities. 3D nga eh, di ba? Nominated, Oh, dedicated, and be disciplined. So, itong pangalawa, natanong, sabi dito, according to Timothy, which link, chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 2, which link in the chain are you? A. Barnabas who taught Paul, starting the chain of multiplication. B. One rich as a Timothy. C. One of the faithful men being trained by Timothy. Nasaan kayo dyan? Which link in the chain are you? Saan? Ano daw yung ginagawa nyo ngayon ay yung parang doon kayo na nahihilig o yun yung ginagawa nyo lagi? Nandiyan ba kayo sa A? Nandiyan ba kayo sa B? O nandiyan sa C? Salitas. Yung A, Barnabas, who taught Paul. Yung A. Yung B, one rich as Timothy. C, one as faithful men being trained by Timothy. Kasi si Paul talagang tinutukan ito ni si Timothy tinutukan talaga ni Paul. One-on-one. Yun naman, di ba yung napag-usapan natin, no, si Barnabas, siya ay talagang encourager. Siya ay nandun talagang push siya ng Holy Spirit. Basahin niyo yung 2 Timothy para makuha niyo. 2 Timothy verse ano pa? Chapter 2, verse 2. Baka nakita mo dyan, Sister Maria sa Tagalog. 2 Timothy, Second Timothy, chapter 2, verse 2. ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Ayan. So ano yung papel niyo? Ano yung ginagampanan yung papel niyo? Kagaya ba kayo ni Barnabas? Yung A? Opo, ngayon mag-aaral kami para mayroon kami naman i-share sa aming sa aming kapwa. Yung pangalawa, yung lagi, kagaya ako nun, lagi ako sinasama ni Pastor Pong. Hatak lagi ako kahit saan siya magpunta. So parang ako yung Timothy ni Pastor Pong. Kaya yun, nakilala ko ng mga kapastoran sa mga kahit saan kami magpunta na
kata-kata ko pa ni Pastor po eh. So, pwedeng ako dito sa B. One reach as a Timothy. Ayan. Baka yung kayo, lagi kayong may nagyaya sa inyo ng mga leader ninyo. Ano pa siya ulit? Yung panghuli, one of the faithful men. O, sino ba yung mga faithful dyan? Being trained by Timothy. So, ayun. Yun, Tatlo lang po. doon sa train. Train mo kami. Diba? Ayun, panghuling tanong na lang. Last. Bilang di ba yung mga sundalo sa Pilipinas, talagang matindi yung training nila, no? Yung hardness ba, paano natin Ano yung pasahin? yung kahirapan ng bilang isa, para masunod mo lang talaga yung nais ng Panginoong Diyos. Sabi dito, describe the hardness which must be endured as Christ soldier, disciple. Nandun yung sa sunod na binasa mo, Sister Mariam. Sa 3 at 4 naman. 3 at 4. Second Timothy chapter 2. 3 at saka 4. Kayo, baka meron kayong mga na-encounter o na talagang danas na danas niya yung hirap talaga. Pero talagang hindi kayo nasuko. Diba? Ako, mauna na ako. Halimbawa kanina. Dahil talagang ang daming trabaho. 10 crate yata yun, 10 palita. Ang isang palita ay yung karton naman maliliit. 10 pile ang laman. Hard pile. So yung kanina, dahil 12 na 12 na siya naka-start dahil yung connection do sa computer, hindi ko na binaba lang yung pinakang wala kasi yung driver para mailabas yung application. So nung kung ilang oras kami siguro, 4, pero 2 file, hard file lang yung ko. Sa isang hard file kasi mga 30 o 25 entry. So, Marami-rami yung push. kaya tatanggalin pa yung stapler, i-scanin. Dami. Ay, yung isang palita, 26. Ay, 10 yun. Bubusisiin mo pa pala. Yung yung isang kahon, pagka mabilis na nakasanayan ko na, baka abutin ko mahigit sa araw. Kaya hindi pa ako pinagbakasyon dahil kailangan ko rin matapos. Ay, dami nun. Dapat itong October na bakasyon na sana ako eh. Nakapag-file na ako ng bakasyon kaso sabi niya kailangan kasi balak nga itapon na yun. Kaya ilagay sa soft copy. Yun. Kaya pagod na pagod ako tapos nung biyahe pa, ang init. Pagdating ko parang mainit yung katawan ko ba, tapos kahit sa malamig, init, sabi ko. Tapos pagod. Sabi ko, Lord, ano ba tuloy pa ito? Mayroon pang bis. Ay, hindi ko nga naasikaso dun yung pag-send ng email. Doon pa lang, kaya pagdating ko, 7:30 na yata, Pagpasok ko, punta agad ako sa computer, binaksan ko. May nagbayad, in-encode ko pa kasi baka makalimutan eh. Tapos, ayun, nung na-send ko na, tinawag ko na nga Sister Maria, malisa tayo, mag-alas 8 na. Yung bang ganun ba, hirap na hirap, parang ang hirap talaga, pero dahil nandun yung faithfulness. yung desire natin, o yung kailangan tuloy-tuloy ito eh. Kailangan bilang leader, dapat nandun yung talagang
consistent. Yun ang indoor, Pastor. Ano po, ginagawa. Kaya kahit anong nararamdaman ko, binabaliwala ko yan. Hindi, dito ko lang naibigkas. Pero kahit na ano yung ano, di ba hindi naman yung ako nakita nag-complain na masakit yung ganito, masakit yung ganyan ko. Wala, may narinig ba kayo? Ito lang, dahil parang patotoo. Para sa ano ng mga nakikinig. So yun po yun. Kaya praise God dahil yun po talagang nandun yung hardness pero talagang na-endure po natin. Dahil binigyan tayo ng dahil siya rin naman yung nag-sustain ng ating strength sa good. Amen. So kayo po, bali example lang yun para ano po yung sa panahon natin ngayon na naranasan natin. Sabi kasi discuss the hardness. Baka meron po kayong mga revelation sa Lord. Discuss the hardness. Mayroong ganun yung hardness dalawang quit. Hardness. Anong tawag ng pa, Brad, Darius? Quote yan, quote. Quote and quote. Discuss the hardness which must be endured as Christ's soldier. Ayun. Di ba tama naman yung pinaliwanag kanina? Dahil may biis tayo kahit na yung pakiramdam ko parang init, parang nasa loob ba, at saka napanghina ako at ano. Pero, saka pressure ako kanina dahil ang liit na ng oras Sabi ko, naghihintay na sila dun. Pero yun, praise God. Pasan yung commitment mo. Commitment yan eh. Oo. Commitment. Hindi pa rin ako nagsisigaw doon kahit pressure ako. Meron kasi pagka na-pressure o yung marami ng sa loob niya, talaga sisigaw na. May ganun. May ganun Ayan. So ano yung nararanasan natin ngayon? Yung ganong kasi si Paul mismo, matindi yung dinanas. Lalo na si Jesus, di ba? Matindi yung dinanas si Jesus. Na hardness. At talagang na-injure niya yun. Kasi si Jesus talaga, maraming pinagdaanan niya Amen. Kaya tayo bilang followers of Christ, dapat ma-endure din natin yung mga hirap na dinadanas natin. Kasi makikita natin, ma-meet natin si Jesus ng mukha na yun talaga, ibibigay na natin lahat ng yung mga burden sa Kanya. Ikaw bro, parang may sasabihin si Brad Richard. Yung hardness. Ano? Ano hardness has? Siyempre, yung mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Pero si bro, Pag-iingat. puyat din lagi ito Pero patuloy ka. Sa puyat lang pag-uusap mo, puyat lagi ito. Di ba? Minsan sa relationship nyo, o minsan sa... Minsan nga, madalas na umilit yung ulo pag sobrang din. Pagod. Tapos yung, down. Pero yun, doon pa rin yung talaga yung pag-pray talaga. Ayun. Minsan na talagang, nag-pray ko naman na yung mawala yung ang ulo. Tapos, yun, mabilis umilit yung pagagalitin. Yung talagang inaano ko, yung number one talagang gusto mo. Pinag-pray mo lagi yun. So, ibig sabihin, yun yung way pala ni Brad, praise God, So, kanina, hindi ko nabanggit kung ano yung ginawa kong paraan Basta ang pinakita ko lang yung endurance. Yes lang po. Pero, siyempre, nandun din yung sabi nga, hindi pa ninyo hinihiling, alam na ni Lord kung anong needs niyo Pero, importante na talagang ini-specify natin, binibigkas natin. Tsaka ang bait ni Lord kasi last week talagang ang bigat ng naramdaman ko, yung puno-puno ng galit. Kaya sabi ko kay Ivy, talaga, parang talaga ako matamlay na yung galit ko, ayaw Pero itong week, kahit magalit ako, parang wala akong nararamdaman. Sabi ko, ang Ayun, galit tinanggal na ni Lord. Kasi ko talaga yun, Lord. Alisin nyo yung bigat talaga. Praise God. Ayun, Ayun, talaga. Yung po palang sikreto ni Brad Richard ngayon. Prayer. At dinidinig ng Lord para... So kumbaga nalilevel up siya, napagtagumpayan na niya yung galit at palitan niya ng pag-ibig ni Lord.
Kaya nga yun yung number one talaga na yung gusto ng puso ko yung ano eh, matutong mag-pray talaga na mag-pray kahit saan. Tsaka may ano eh, pas ano ba eh, minsan may pumapasok sa isip ko talaga na ano, pag uwi ko ng Pinas, gusto kong ano, kunya kung makakita ko ng taon, pulubi, dadasalan ko talaga. Yun yung ano ng puso ko talaga pas. Yung tinuro sa amin ni di ba ka nandun ka nun? Wala ka. Saan? Sa ano yung disciple, intentional disciple. Maganda yun. Kahit ano kung hindi ka nakapunta ron, hindi ka ba kasama doon? Yun doon ka nun? Kasama ka nun eh. Nandun tayo eh. Saan? Discipleship siya Basta si Buschi. Ito. Si Buche, yung sa una. Sa una lang kay Pastor Ronnie. Sa una. Yung dilaw na papel, pwede mo yun. Yun nga, yung dalaw na papel. Iduduplicate natin, magdadala. Kung kailangan sa natin kumuha Pilipinas. ng dalawang ano kapag anuhan. Marami nun sa bookstore sa Pilipinas. Mm. Bili ka nun para... Yung dilaw natin. Hindi na ako. Ngayon, Hindi ba natin kakabisaguin natin kung paano pag-share. Yung booklet. Para pag may nakita ka, bago mo ipag-play, i-share mo muna yung Hindi na. yung mga naranasan mo. Oo, mayroon siya binigyan eh. Binigyan ka. Binigyan na talaga tayo. Oo, yung dalawa. Tapos hindi ka na napunta yung pangalawa. Punta ka bro, ituloy mo yun. Ah. Hindi na nyo naabutan na i-explain niya lahat yun. Yung sa huli, i-explain niya. Okay. So, yun na po yung last na question. Tayo po ay tapos siguro, ipag-pray tayo ni Sister Mariam. Ayan. So, God, hallelujah. So, Lord, hallelujah, Lord. Maraming pong salamat po, God, Lord, sa gabing ito, Lord. Tapos na rin po, God, Lord. Maraming pag-aaral, God, na tuloy po sa discipleship, Lord, na yung tatlo na yun po, God, na 3D, na be dominated, be dedicated, be disciplined, Panginoon. Yes, Lord. Discipline, Panginoon. Yun po, O God, Lord, ang namin natutunan, O God, sa gabing ito, O Lord, na paano po kami mag-disciple, O God, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. At lalo na, Lord, sa buhay ni Pastor, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa buhay ni Pastor na siya po, O God, na daluyan ng iyong banal na salita, O God, Thank you, Lord. Glory to para God. kami, O God, Lord, na matuto, O God, Lord, sa aming pag-disciple, Panginoon. At lalo na, Lord, sa tahanan na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay ni Kuya Darius, Panginoon, na ito po, Lord, na pinagamit niya po, Lord, na sa aming pag-aaral, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord, sa buhay ni Kuya Darius, Lord, na siya po, O God, Lord, na ginamit mo, Panginoon, sa kanyang kwarto, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ganyan ito, Lord. At i-bless mo rin po, Lord, ang kanyang pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. At lalo na, O God, sa kanyang trabaho, O Lord. Thank you, Jesus, Lord, sa gabing ito, Lord. Lalo na, O God, Lord, ang mga kapatiran namin dito po, Lord, si Pastor Elito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Elito, Lord, kahit na gabi na pa, Panginoon. Andun po kami, Panginoon, na nabigyan po namin ng oras, O God, Lord, na para kami mag-aral, Panginoon, at para kami matuto, Panginoon, na paano po mag-disciple, O God, sa aming kapwa, Panginoon. At lalo na sa buhay ni Kuya Ogie, Panginoon, na kasama rin po namin, O God, sa gabing ito, Lord, na kahit na bago pa siya, Panginoon, andyan po ang kanyang puso, O God, Lord, na gusto niya po, O Lord, na maging matuto, Panginoon. Amen. Sa iyong banal na Hallelujah. salita, Thank you, Lord. Panginoon. Thank you, Jesus, Lord, sa buhay ni Kuya Ogie, O Lord. At i-bless mo rin po, Lord, ang kanyang pamilya, Lord, sa Pilipinas, Panginoon. Amen. At lalo na ang kanyang anak, Panginoon. Yes, Thank O you, God. Jesus, O Lord, lalo na, O God, sa buhay ni Kuya Richard, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, na marami na po siya natutunan, Panginoon. Amen. At Thank you, marami Lord. na po siya, O Lord, na testimony, O Tinanggal God, na rin po sa nila kanyang yung buhay, Panginoon. magagalit Lalo din na, O po, God, Lord, ang ay na ang tinawag mo na. kanyang Thank you, Lord. pagkainit ng ulo, Panginoon. Thank you, Salamat, Jesus. Panginoon, na Dahil tinanggal i-pray mo niya na. po, Lord, na malis na po yan, Amen. Panginoon. Salamat Wala po, rin Lord, sa posible pag-alis iyo, mo. Panginoon. Pag kami lumapit sa iyo, Hallelujah. Panginoon, hindi mo kami pabayaan, Panginoon. Siya po, Lord Thank you, God. Jesus, O God.
Thank you, Lord, sa gabing ito, Lord, lalo na ugad sa aming paghihiwalay na sa aming Pansamantala. pag-uwi, Panginoon, sa samantalang tirahan namin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa ibinigay mo ng protection, Lord, na makarating po kami ugad, ng mapayapa ugad sa aming tahanan, Panginoon. Amen. Sa Amen, gabi Lord. ito, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ilalim. Kaya na, Pas. Kumain na kami. Kumain na kayo? Kain na. Kanin ko, brown pang kanin ko. Special na ano to ha? Yan yung Special kanin rice yan, ni Sister Mariam, yung brown. Special rice. Brown rice yan. Kayo, Pas. Ha? Si Pastor. Dahil na, Pas. Tapos kain ulit. Dami. Kulang-kulang 2 oras pala tayo ah. Ano ko lang 2 oras ba? 1 hour 50. Mahaba rin. Baba pala. 9. Late pa tayo nung Pas ha? May intermission pa yun. Oo. Late pa tayo nung. Ano tayo? Ano pa? Matiga. Isip ba ako, tama na. Ayun pa yan. Busog na yun. Saan Bumili nakatrabaho kasi sa ako ng makin ano? mo? Ano pa ako ng chips? Kuya. Nagpuno natin. Ano yan? Di ba? Materialis. Ha? Bigat pala no? Ha? Ang bigat pala ng gypsum. Paano mo nabuhat? Paano Hindi, Oo, extra charge yung ano eh. Wala naman kasi pa-deliver yung bilihan. Tapos may Malayo pa. tinatawagan sila Pakistan na may pick-up. Ewan ko, hati yata sila 60. ang delivery? Ang ano yun? Tapos gypsum na 12. 10 lang dapat eh. Natirodo ko na, 12. Kasi sabi niya, yung gagawin kwarto ni Ate Maris. Sa church, yung kay Ate Ani. I-renovate na eh. Para may pag-i-stayan doon sila Ate Maris. Ate Julie. Sila na rin nauuko pa. Sinong nagkakapite mo? May kapatiran na ano eh. Marunong. Yung kasama nila, installer. Tulong-tulong lahat eh. Magkano na yung pangilalo? Kain po tayo. Yung mga pastor. Kita mo, Pwede mo pa yung okay ba? pa? Ha? Hindi pa, di pa tayo. Tama lang, kasi ngayon lang ako na-picturean. Kain po tayo, sarap. Tama lang pa. Sarap yung luto ni yung pamangkin ni Brother Darius. Ano si Rom? Ba, ano ba? Ano po? Okay na ako nun.